Biyaheng Kapitol! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitol! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitol! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program. Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitol! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitol! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong Biyaheng Kapitol! Talino at puso. Ayan, alas 9:30 na. Alay biyahing Kapitolyo na. Ayun. Sweet. Oo. Ayan, magandang umaga po, lalawigan ng Batangas. Araw na naman po ng Miyerkules. Ngayon po ay ika-17 ng Setyembre 2025. Ayan, 99 days to go. Uy. At Pasko na. Ayan na. Ayan na. Oo, tumutugtog na. Naririnig nyo ba? Yes. Yan. Merry Christmas po sa inyong lahat, mga kababayan kong Batanggenyo. Yan. Nagsimula na nga ang countdown natin kahapon. Aha. Actually, karamihan sa ating mga malls ay nagsimula na sila ng countdown. Nagpailaw na din sila ng mga Christmas trees, ng mga dekorasyon. Yan, talaga namang malapit na po. At saka dun sa ating mga pamilihan, sa mga grocery store, nandyan na yung mga Noche Buena packages. Correct. Naka-ready na agad. Ano yung mga nakaribon sa bungad pa lamang, ayun na agad ang sasalubong sa iyo. Talagang Grabe. yung mga pang spaghetti, Oo, pang salad. tunay. Naku, yan. Ayan, kaya naman po, papasada naman po tayo ngayong araw na Miyerkules para sa buwan po ng Setyembre, para sa masasayang kwentuhan, bahaginan, gayon din po ng mga napapanahong paksa at mga pagbabalita. Ayan, syempre, kasama po ang inyong Wednesday Tandem, ang mga boses na maghahatid sa inyo ng walang patid na good vibes. Gayon din ang ating sama-samang pagbiyahe patungo po sa mga nag-uumapaw na impormasyon at balita mula ho mismo dito sa Kapitolyo kung saan naroroon ang ina na may talino at puso para sa lalawigan ng Batangas. Ayan, at ang oras nga po, 9:43 na po ng umaga. At sa panibagong yugto po ng ating pagpasada, tayo muna po ay mananalangin upang humingi ng gabay at patnubay. Ihahatid po ito sa atin ang ating talented employee, our very own Avon Luke Kagimbal. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa kitugon, kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong
talino at puso. Amen, amen. Yan. Talaga namang napakasarap simula ng ating umaga. Oo, always yan. Yes, sa pamamagitan ng panalangin. Ano? Ayan, kaya naman, kapit lang po at walang bibitaw sa ating pagbiyahe dahil bawat serbisyong hatid po ng ating pamahalaan at ina ng lalawigan, asahan po ang mas pinaigting na mga proyekto para sa Governor's Trust. Health, Education, Employment and Environment, Agriculture, Roads, Tourism and Technology at Social Service and Security. At iyan nga po ang Hearts Program para sa matatag na Batangas, tara sa One Batangas. Kaya naman kapit lamang po at walang bibitaw sa ating pagbiyahe dahil sa atin pong pag-arangkada ngayong araw ng Miyerkules ay atin pong tatalakayin ang ilan sa mga naging kaganapan sa loob at labas ng bakuran ng ating Kapitolyo, gayon din ho ang mga programa at aktibidad naman na ating nakalap nitong nagdaang linggo. Ayan, but wait, there's more kasamang Orna. Aha! Yan. Dahil hindi rin naman mawawala sa ating pagpasada ang mga dagdag kaalaman na ating ibabahagi sa ating mga masusugid na tagapakinig. Yan, simula na nga agad natin ang pagbabahagi ng mga nakalap nating dagdag kaalaman. Una na nga diyan ay ang inoobserbahan po natin ngayong araw na ito. Dahil tuwing September 17 po ay ipinagdiriwang ang World Patient Safety Day. Aba nga. Ano ba Yan. ito? Ano ba ito kasamang auntie? Oo. Isa itong pandaigdigang obserbasyon na itinataguyod ng World Health Organization o ang WHO upang bigyang diin ang kahalagahan ng kaligtasan ng mga pasyente. Talaga namang number 1 dapat yan. Ang layunin nito ay ipaalala po sa lahat mula sa mga doktor, nurse at iba pang health workers hanggang sa mga pasyente at kanilang pamilya na ang kaligtasan po ay dapat laging nauuna sa pangangalaga sa kalusugan. Tama yun, Ayan. oo. Ayan, at taon-taon nga po may partikular na tema ang World Patient Safety Day. Sa taon pong ito, nakatuon ito sa kaligtasan ng mga bata bilang pasyente. Mahalaga po ito dahil ang mga bata ay kabilang sa mga pinakamahihinang sektor ng lipunan at kailangan nilang makaranas ng maayos, maingat at ligtas na serbisyo sa mga ospital at health centers. Sa pamamagitan po ng World Patient Safety Day, hinihikayat po ang lahat ng bansa na palakasin ang kanilang mga sistema ng pangangalaga sa pangkalusugan, magpatupad ng tamang training, at itaguyod ang kultura ng malasakit at pagiging responsable. Ito po ay paalala sa atin na ang bawat buhay ay mahalaga at tungkulin po ng bawat isa, hindi lamang po ng medical professionals, kundi maging ng lipunan na tiyakin po ang ligtas at maaasahang serbisyo medikal para sa lahat. Ayun, parang perfect din na tayo ang napaupo ngayong Yes. araw na ito dahil sa kabatiran po ng ating mga tagapakinig, ang inyong mga lingkod, ang mga boses na napapakinggan ninyo, bukod sa tayo ang bumuboses tuwing araw ng Miyerkules at Martes, ay kami ho ay mga healthcare professionals din. Yes. Ayan. Nurse by profession, in nature, at dietitian by licensed dietitian, Yes, nutritionist talaga dietitian. Ayan, at syempre mahalaga yun, auntie, and hindi lamang tuwing September 17, pero ito ay dapat ino-observe natin everyday kasi bukod sa hangad natin na mapaganda, mapabilis ang agarang paggaling ng ating mga pasyente, lalo tigit ngayon taon ng tema ay para sa mga bata. Correct. Syempre kailangan ang ating services lagi ay total holistic care para sa lahat. Ayun, hindi lang sa mga bata. Oo naman. At tama-tama dahil nitong mga nagdaang linggo. Oo, partner. Oo. Ayan, parang ginawa ko ng routine ang opisina, bahay, ospital. Ayan, at syempre sa hindi inaasahang mga pagkakataon ay talaga dumadaan iyan. Oo. At maraming salamat sa mga matatatag nating mga healthcare providers dyan na talaga namang asiste at
tinutulungan tayo. At sana'y huli na yon. Oo naman. At talagang akala ko yung paskuhan ng magastos ay parang talagang health is wealth, mga Correct. kababayan. Lagi naman, Ayan. lagi. At syempre, hindi rin naman mawawala ang ating mga pampublikong anunsyo na dapat ninyong malaman. At kung ano nga gaiyan, ang lahat ng iyan ho ay ating aabangan maya-maya po lamang. Yan kaya naman po sa ngalan ng ina ng lalawigan ng Batangas, Governor Vilma Santos Recto at ng buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo at ng Batangas Provincial Information Office. Naririto na po muli ang inyong Wednesday Tandem. Ito po si Arnold Tabares Jr. At ako naman po si Cheryl May Makuha Halili. Dito lamang po sa ating pagbiyahe kung saan may talino at puso. Kaya naman sakay na po at samahan kaming muli sa isa na namang oras ng kwentuhan, talakayan or ornikayan at pagbabalita. Gusto ko yan. Siyempre din pa rin ho sa ating programa ng bawat Batanggenyo, Di nilang ho sa ating pagbiyahe kung saan may talino at puso. tungo sa lalawigan at pamahalaan na matatag sa paninindigan. May talino at puso. Hatid ay serbisyong malinaw ang direksyon May talino at puso. para sa paglilingkod na totoo ang malasakit. Kung saan walang maiiwan tungo sa matatag na Batangas. Ito po ang nag-iisa at opisyal na programang panradyo ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Parini na at sumakay sa ating Biyaheng Kapitolyo. Ayan. Siyempre, naririto na tayo kasamang Ornald Aha. sa bahagi ng ating batian portion. Ayan, kaya naman para sa ating pagbate, ayan, pasadahan na natin yan sa mga nakatutok sa atin ngayong araw na ito. Oo, at alam mo ba, kasamang auntie, naglista ako ng mga babatiin at talaga excited ako sa mga pagbati na iyan. Kaya naman, maganda at mapagpalang araw po ng Miyerkules sa muli sa ating lahat at syempre sa atin po mga kababayan nga nasa kani-kanilang mga sasakyan, mapapribado o pampubliko man ito at yung mga nasa kani-kanilang mga tahanan dahil tayo ho ay sabayang napapakinggan sa himpilang 95.9 FM Radyo Totoo. Gayun din ay tayo auntie ay streaming pa rin sa ating official Facebook page na Batangas PIO. Kaya naman ho, ang ating pagbati ng good morning and happy Wednesday morning kina Tita Asis Corolio, kina Direk Gerard Sison, ayan, kina Miss Nitz Lapa, hi Tita, kamusta po? Kay Miss Almira Elaine Baler, ang napakaganda nating kaopesina na napaka-talented sa naging concert ng Bat State U. Kailan ba kahapon o nung isang araw? Nung isang araw. Nung isang araw. Ayan, and of course, pagbati ng Blessed Wednesday morning. God bless and keep safe everyone. Mula po kay Tita Neneth Ona. Nandito rin si Raline Casielca Cantos. Good morning. Si Tita Shirley Balmes. Si Tito Roger Aguirre. Si Miss Kristen Talento. At si Kuya Hans Olimba, ang ating best player. Kita ko yung kanyang mga stories. Talaga na mga napaka-talented din naman. Ayan. Sino pa bang nandyan kasamang Auntie May? Ayan, andyan din si Jun Lindo Naguda, si Yel Pradillada, si Owen PIO. Yan, ilan lang po yan sa mga nakatutok sa atin at laging nakasubaybay. Mhm. Yan, baka may mga babatiin ka pa. Alam kong may mga baong ka dyan. Oo, may baon ako at inilista na natin kasi sabi nga ni GovV, dapat wala tayong nalilimutan. Ayan, kaya naman pagbati po ng happy birthday sa ating kapatid na si Kuya God Jim Ginsa. Happy birthday po. Gayon din kay Tita Chris Abanto, kay Sir Joseph Mendoza ng Bat State U. Ayan, mas kilala bilang Sir Peps. Happy birthday po. And of course, kay Jim Ramos ng Pitikaw, kay Sir Russell Dacalos ng PG Enro. At syempre, happy birthday Dr. Sergel Ilagan Dakut. And once again, congratulations sa naging success ng iyong legacy project na Shoes Some Love Year 4 ngayong taong 2025. At dito nga ay nakasama namin nung isang araw ang Soroptimis Downtown Batangas, ang Barako Drive ng Honda at Yes. ang BRV. Alam mo bang dyan ako nanggaling? Aba nga naman, small At world. nakita ko yung mga kasamahan ninyo na taga-Honda. Yun yung mga kasamahan. Yun pa ko rin ang dati. iyong kasamahan. Oo. Ayan, at syempre kasama rin namin dito si Ma'am Steph at si DJ Joseph. Ayan, maraming salamat po. Ayan, syempre, speaking of pagbati ng happy birthday. Uy. Binabati din po namin ang happy birthday si Ma'am Adora Baler. Yan. Happy birthday. Mami Almira Aba Baler. nga. Siya- At
At speaking of pagbati pa, Auntie, syempre happy watching and happy listening sa aming napakabait at mapagmahal na kapitbahay. Sina Tita Minerva Bicol, happy listening po and good morning po sa inyo dyan sa atin sa bayan ng San Pascual. Ayan, good morning po. Siyempre, speaking of pagbati nga uli ng happy birthday, binabati ko ang aking pinsan, Rafael Brent Balitaan na nasa Yes. Canada. Ayun. Birthday niya ngayon. At happy birthday din sa aking ninang Mary Ann Ilagan, nasa Philadelphia naman. Yan. Aba, See you soon po sa inyo. Yan. iba talaga pagka ang daming nation na Oo. Yan, nakatutok din sila ngayon Nanunood din sila sa atin. Yan. Yan, para naman po sa mga anunsyo, dako na tayo. At medyo mahaba-haba ito. Yan. Ang Provincial Government of Batangas po, sa pangunguna ng Provincial Human Resource and Management Office, ay naghahanap ng mga aplikante para sa mga sumusunod na posisyon para po sa iba't ibang opisina. Sa Office of the Provincial Administrator po, nangangailangan po sila ng Admin Aid 6 and 2 and Housing and Home Site Regulation Assistant. Mula naman po sa Provincial Public Order and Safety Department, nangangailangan po sila ng Administrative Aid 4 and Security Guard 2. Sa Office of the Provincial Administrator naman po ng jail, nangangailangan po sila ng Provincial Warden, Prison Guard 3 and 1 at Watchman 1. Mula po sa tanggapan ng Provincial Assessor, nangangailangan po sila ng Administrative Assistant 3 at Local Assessment Operations Officer 1 and 4. Mula po sa tanggapan ng Office of the Provincial Governor, nangangailangan po sila ng Administrative Aid 3, Admin Assistant 4, and Admin Officer 4. Ang tanggapan naman po ng Office of the Governor, Internal Audit Service Office, ay nangangailangan ng Provincial Government Assistant Department Head. Mula po sa Batangas Provincial Information Office, nangangailangan po sila ng 2 Admin Aid 4 at Admin Aid 2. Gayon din po may bakante pong posisyon ng Admin Officer 2. Mula naman po sa tanggapan ng Provincial Accountant, nangangailangan po sila ng Admin Officer 5 at 2 Accountant 1. Isang Accounting Clerk 3 at Admin Assistant 3. Ang tanggapan naman po ng Office of the Provincial Budget Officer ay nangangailangan ng Budgeting Assistant. Ang Office of the Provincial Engineer po ay naghahanap ng 3 Engineer Aid at 2 Construction and Maintenance Man. Mula naman po sa tanggapan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nangangailangan po sila ng Admin Aid 3 at Computer Programmer 1. Ang tanggapan po ng Provincial Social Welfare and Development Office ay nangangailangan ng Admin Assistant 4, Social Welfare Aid at Social Welfare Assistant. Mula po sa tanggapan ng Provincial Government Environment and Natural Resources Office, naghahanap po sila ng Senior Environmental Management Specialist, Ecosystem Management Specialist 1, Supervising Environmental Management Specialist, at Admin Aid 4. At ang Office of the Provincial Legal Officer po ay nangangailangan ng Legal Researcher. Ang mga interesado at kwalipikadong aplikante po ay dapat magsumite ng mga sumusunod na requirements: application letter, fully accomplished personal data sheet o PDS with recent passport size picture, performance rating in the last rating period if applicable po. Gayun din po, photocopy of certificate of eligibility, rating, and license, at photocopy of transcript of records. Ipasa po ang aplikasyon kay Ma'am Ann B. De Castro ng Provincial Human Resource Management Office o ipadala sa email na phrmobats.recruitment2024b@yahoo.com nang hindi po lalampas sa September 20, 2025. Manatili lamang pong nakatutok sa Biyaheng Kapitolyo para sa iba pang bakanteng posisyon na maaari po ninyong applyan at maaari nyo rin pong bisitahin ang Facebook page na Batangas Provincial Peso at ang website na batangas.gov.ph para po sa buong detalye ng mga bakanteng posisyon. Ayan, at medyo mahaba at talagang
Talagang kung ikaw ay accountant, kung ikaw ay engineer, kung ikaw ay affiliated with the legal team, Yes. aba ay may pupuntahan ka dito sa pamahalang palalawigan ng Batangas. Yun ay kung nais mo na maging isa sa mga makakasama natin na maglilingkod ng may talino at puso sa ating mga kababayang Batanggenyo dito sa lalawigan ng Batangas. At syempre, ito naman kasamang Auntie May mula po sa Batangas Tourism and Cultural Affairs, ready for an adventure in Batangas. Ayan, inaanyayahan po ang lahat sa Lakbay Batangas na tuklasin ang lalawigan sa pamamagitan po ng libreng shuttle tours ngayong buwan ng Setyembre 2025. At ito nga po ang mga available na petsa natin ng paglilingkod. Mark your calendars. Ngayong paparating na Setyembre 18, gayon din September 24 at September 26. Ito po ay araw ng Webes, araw ng Miyerkules at araw ng Biyernes. At ilan nga po sa mga kasama sa ating package ay ang free shuttle transportation libre. Libreng tulong ng tour guide. At syempre, ito naman yung ating exclusion, yung ibang gastos tulad po ng mga pagkain, yung mga bayad sa pagpasok, yung mga souvenirs na gusto ninyong bilhin, at iba pa. Ayan, dito po sa ating Lakbay Batangas ay pumili mula sa 6 na piniling itineraries at bawat ruta po na nagpapakita ng iba't ibang bahagi ng Batangas mula sa magagandang tanawin at mga makasaysayang lugar hanggang sa mga kainan at marami pang iba. Kaya naman paano gaho tayo makakapag-register dito? Una ay piliin ang schedule at itinerary na nais mong salihan. Pangalawa naman po ay i-click natin yung link sa pagpaparehistro o i-scan ang QR ng inyong napiling tour. At kung hindi ako nagkakamali, ngayon po sa mga oras na ito ay naka-flash sa ating screen yung mga QR codes na iyan. At ang pangatlo naman po, ay syempre kailangan nating mag-fill o punan yung form ng ating mga detalye at ang 4 naman po na hakbang ay maghintay ng email ng confirmation na ipapadala po sa inyong nakarehistrong email address. At paalala po sa lahat na limitado lamang ang ating slots kaya siguraduhin pong makakuha ng lugar at maranasan ang pinakamagagandang bahagi ng Batangas sa masaya at walang abalang paraan. Ayan. At kasamang Arnold, kahapon nga ay tumulak na yung Yes, oo. yung isang grupo na naglakbay aral. At ang pinuntahan nila ay ang Ibaan San Juan. Wow. Yan. At nandidiyan, nabisita nila yung mga iba't ibang pagawaan ng palayok sa San Juan, Yes, pagawaan ng lambanog. Ayan. Nandyan din natikman nila yung tamales ibaan kung tawagin. At ayon nga sa ating kasamahan kay Simpleng Pitik, naranasan pa nilang mag-hobby diyan sa ibaan. Aba nga, kaya pala ang suot kaninang jacket ay parang habing ibaan na yata yun. Oo. Oo. Ayan, ang nakakatuwa dito ay hindi lang kayo basta itutour, hindi lang kayo basta sasamahan sa iba't ibang lugar at mga practices na pinagmamalaki natin dito sa lalawigan, pero i-immerse sila sa iba't ibang gawain at kultura at tradisyon ng mga lokal na bayan at mga lugar dito sa ating lalawigan na kasama nga dito sa ating Lakbay Batangas. At kung tanda mo, nung panahon tayo nagsisinsay, Oo. hindi natin napuntahan yung mismong mga puno ng niyog kung Yes, saan oo. nanggagaling mismo yung Lambanog. Pero sila napuntahan mismo nila. Aba, kaya pala ang story ni Kuya Junjun nung isang araw, abay nasa taas ng puno ng niyog at siyang namumuti nung Nakaakyat pala. Oo, ayan. At sabi nga ng ating kasamahan, Simpleng Pitik, yan. Salamat nga pala kay Simpleng Pitik diyan sa mga Detalye din at Oo, saka yung mga photos, yan. Sabi nga niya, napakagandang experience, lalo na sa mga estudyante. Yes, actually. Para malibot nila ng libre itong ating lalawigan, makita nila yung mga tinatawag nating nawala. Yung mga hidden gems Yun. din, ayan, oo. Yon. At syempre yung mga industriya. Yes. No. Na sabi nga, napakagandang experience daw doon sa bata na nakaranas ng paghahabi. Diyan sa ibaan.
Tapos yun nga nung napuntahan nila yung Lambanugan, kung paano nagsisimula ang lambanog, simula sa pagkuha dun sa puno ng niyog hanggang sa pagpoproseso ng lambanog ay ipinakita sa kanila. Ayan, at kung hindi ako nagkakamali, kasamang Auntie May ay parang yung isang team naman daw ay doon nagpunta sa bayan ng Taal. Oo. Kahapon din yata ito. Ayan. Yes. 2 grupo Mhm. ang umikot sa lalawigan ng Batangas. Yan. At napakaganda ng ganitong proyekto, no? Napakagandang ipakita sa mga kabataan. Siyempre, hindi lang naman sa mga kabataan, sa mga nagnanais po na Yes. sinsayan ang ating lalawigan ay talagang pwede po kayong bumisita sa pahina ng Batangas Tourism. Yeah. Mm-mm. At Kaya mag-register na agad dahil ito ay limited slots lamang. Correct. Imagine mo, napakasarap hong sinsayan at personal na bisitahin ng iba't ibang lugar dito sa ating lalawigan. Nang ika nga ay hassle-free, walang kajahe-jahe. Una, libre po ang mga shuttles. Diba? Uupo ka na lamang at i-enjoy mo ang kayang i-offer ng lalawigan ng Batangas. Correct. At nakatikim pa daw sila ng sumang tamales, ng ibaan. ayan. Ayan, sabi nga ng ating kasamahang si Simpleng Pitik, ay nabusog naman daw siya. Oo. Yun nga lang po, magbaon po tayo ng pera. Syempre, ang pagkain yes. po ay hindi na natin sagot. Ano po? Ayan, at yun nga po, sa mga iba pang detalye ay magtungo lamang po sa opisyal na pahina ng ating Batangas Tourism and Cultural Affairs Office. At syempre, lagi nga nating sinasabi, lahat ng iyan po, it's all here, so near. Yan. At yan mula naman po sa Batilec, makakaranas po ng power interruption bukas, araw po ng Huwebes, September 18, ang munisipalidad po ng San Jose, partikular na po ang Bigayn First at So Talisay. Magsisimula po yan ng alas 8 ng umaga at tatagal hanggang alas 3 ng hapon. Ito po ay sa kadahilan ng magsasagawa sila ng road clearing and replacement of pole. Bukas rin po, araw ng Huwebes, September 18, makakaranas din po ng power interruption ang munisipalidad ng Rosario. Partikular na po mga barangay D&E ng Public Market, Bestnet, Montalvo Rice Mill, Mian City at Lipabang. Gayon din po ang Namuco, maliban na lang po sa highway, ang Pugadlawin, Itlugan at portion po ng Noble. Magsisimula naman po yan ng alas 8 ng umaga at tatagal hanggang alas 5 ng hapon. Ito po ay sa kadahilan na magsasagawa sila ng installation of 3 to 37.5 kilovolt ampere transformer, extension of line for Conchita Kalyanan Awarded NTP. Ang pagsasagawa po ng mga scheduled power interruption ay para sa mas maayos at magandang daloy ng serbisyo ng kuryente. Ipinaabot din po ng Batilec ang kanilang paghingi ng paumanhin at pangunawa. Maraming salamat po. Ayan, and speaking po ng pagbate, sa ina po ng lalawigan, Governor Vilma Santos Recto, magandang umaga po. Ayan, at syempre, good morning rin po sa lahat ng bumubuo ng ating sangguniang panlalawigan. Sa pangunguna po iyan ni Vice Governor Hermelando Incomandanas, 10 ng ating mga respetado at hinahanga ang mga bukal. Magandang umaga po. Ayan, at ang oras po, 10 na agad. Ten. Ayan, wala pa maglilipat ng himpilan dahil sa amin pong pagbabalik ay atin pong tatalakayin ang ilan sa mga naging kaganapan sa loob at labas po ng bakuran ng Kapitolyo, gayon din po ang mga programa at aktibidad na ating nakalap. Nito pong mga nagdaang linggo, makalipas lamang po ang ilang paalala. Mga anak, maghanda tayo ha. May paparating daw na malakas na bagyo dito sa ating lugar. Nay, natatakot po ako. Ang bagyo o tropical storm ay malakas na hangin. Ito ay kalimitang may kasamang malakas at tumatagal na pagulan at malakas na kidlat. Paano nga ba maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang media channel na anunsyo ng public storm warning signal. Pangalawa, itali ang bubong at kung ano pang maaaring liparin ng hangin. Putulin ang mga sanga ng puno na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay kung malakas ang hangin at ulan. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan o DRRMO. Maging listo,
Sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Tay! Lumilindol po! Anak, magtago ka sa lalim ng mesa. Ang lindol or earthquake ay ang pagginig dulot ng biglang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Paano maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, alamin ang ligtas na lugar sa bahay, paaralan at opisina. Kung lumindol, gawin ang drop, cover and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Pangalawa, kung nasa labas ng bahay, humanap ng lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at anumang mga bagay na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig at siguraduhing ligtas ng lumabas ng bahay. At ang huli, bumalik ng bahay kapag may anunsyo na ni DRRMO, kapitan at iba pang lokal na otoridad. Maging listo. Sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Ayan, at patuloy pa rin po kayong nakikinig sa ating biyaheng Kapitolyo at ang oras po, alas 10:12 na agad ng umaga. At para po sa ilan sa mga naging kaganapan sa loob at labas ng bakuran ng ating Kapitolyo nitong nagdaang linggo, eto na, tamang serbisyo sa pangangailangan ng mga Batanggenyo. Dahil sa ikatlong linggo ng buwan ng Setyembre taong kasalukuyan, ay muling nagtipon-tipon ang mga kawani ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas upang magbigay-pugay sa bandila ng Pilipinas. Ito po ay noong araw ng Lunes, 15 ng Setyembre, dito po sa atin sa Dream Zone ng Kapitolyo ng Batangas. Dito po'y binagyang diin ni Governor Vilma Santos Recto sa kanyang mensahe ang patuloy na pagsasakatuparan ng mga programang maaasahan at paghahatid ng matapat na serbisyo publiko para sa mga Batanggenyo. Sinundan naman ito ng isang pagtatanghal ng Santa Teresa College Children's Choir na nagbigay karangalan sa lalawigan ng Batangas mula sa iba't ibang prestihiyosong lokal at pandaigdigang mga kompetisyon. At pinangunahan at personal naman po na nagpaabot ng pasasalamat si Governor Vilma Santos Recto sa mga sectoral leaders at barangay functionaries ng ikalawang distrito ng Batangas. Yan po ay sa isinagawang pamamahagi ng honorarium noon pong araw ng Lunes, 15 ng Setyembre 2025 sa Dream Zone Capital Compound, Batangas City. Nasa 1,985 na volunteers ang nabigyan po ng tulong pinansyal mula sa hanay ng senior citizens, person with disability, child development workers, parent leaders, barangay nutrition scholars, barangay health workers, barangay tanod, kasama ang mga nakatanggap ng Provincial Service Incentive o PSI, para sa mga retiradong barangay functionaries. Samantala, 298 naman na mga Batanggenyo mula sa iba't ibang bayan sa 2nd District ang napagkalooban ng financial assistance sa ilalim ng Aid to Individual in Crisis Situation o AICS. Ang pagkakaloob po ng mga nasabing suporta ay pinangunahan ng mga tanggapan ng Provincial Social Welfare and Development Office, Provincial Assistance for Community, Public Employment and Youth and Sports Development Office, Provincial Public Order and Safety Department, Provincial Health Office, at Provincial Treasurer's Office. Ayan, samantala matagumpay naman pong naisagawa ang 3 araw na pagsasanay patungkol sa Herding Up Training on Dairy Herd Management. Ito po ay aktibidad na naisakatuparan sa pakikipagtulungan ng Provincial Veterinary Office Batangas sa DA-ATI Calabarzon, kasama po ang Municipal Veterinary Office ng Bayan ng Rosario at ang National Dairy Authority South Luzon na siya pong nagsilbing tagapagtalakay ng naturang
pangmatutulang pagsasanay. Ito po ay dinaluhan din ng 27 mga magsasaka o manggagatas ng baka at kalabaw mula po sa iba't ibang barangay sa bayan ng Rosario. At ito po ay syempre upang lalo pang mapalawak ang kaalaman sa tamang pangangalaga ng mga gatasang baka at kalabaw upang mapataas pa po ang produksyon at pagkita sa industriya ng paggagatas. Isinagawa po ito noong September 10 to 12, 2025 doon po sa Tanville Garden Resort sa bayan ng Rosario, Batangas. At pinaunahan naman po ni President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang Citycore Solar Batangas 1 noon pong nagdaang Lunes, September 15, 2025, yung pong first solar baseload power plant sa Pilipinas. Si President Marcos was joined by the Department of Energy Secretary Sharon Garing, Citycore Renewable Energy Corporation Chairman Edgar Saavedra, CREC President and Chief Executive Officer Oliver Tan, at ang iba pa pong officials during the ceremonial switch-on. CS Batangas 1 ay located po sa Barangay Lumbangan at Luntal sa Tuwi. Ito po ay 197 megawatt solar power plant coupled po ng 320 megawatt hour battery energy storage system. This allows the solar facility to store and dispatch needed energy po beyond the normal hours of solar from 10 a.m. to 2 p.m., gaining the ability to provide a baseload level of power. Citycore Solar Batangas 1 is the first in the Philippines to provide that solar can be true baseload power. This is a huge step forward in the country's renewable energy transition. CREC is a leading pure-play renewable energy company committed to the development and operation of solar, hydro, and wind projects in the Philippines. CREC directly and through its subsidiaries and joint venture manages a diversified portfolio of renewable energy generations project, engages in power project development operations, and practices in retail electricity supply. CREC is also the sponsor of the Philippines' first renewable energy REIT, Citycore Energy REIT Corporation. Ayan, at napakaganda nito mga renewable natin na energy, di ba? Ang solar, ang sa tubig, hydro, at yung sa mga wind. Actually, habang binabasa nga namin yan ni Direk, naalala ka namin kasi gusto mong bumili ng mga solar na Christmas lights. Oo. Sabi namin, tama-tama. At napakaganda naman nga nitong solar energy na ito, solar power. Kasi nga, nakakatipid tayo. Yes. Yun yung mga household na equipped with the solar panels, di ba? Ang laki ng name-menos. Bagaman, napakalaki din ang kanilang ini-invest para doon ay talagang sulit naman at ang laki din ng kanilang name-menos kada buwan sa pagkonsumo pa lang ng electricity, di ba? At hindi lang ngayon ang mga kuryente sa bahay ang ginagawang solar. Alam mo ba na mga e-bike natin ay kino-convert na din sa solar? Yes. Wow. Wala nang hindi ka naabutan ng lowbat sa kalsada. Correct. Hindi na. Ayan. At kahit hindi mo siya i-charge, ay gagana na siya. Uy, napakaganda. Napaka-innovative na talaga Yes. ng teknolohiya ngayon. Samantala ay ipinaabot naman ni Batangas Governor Vilma Santos Recto ang kanyang mensahe ng pasasalamat at suporta sa mga local government units at local chief executives nito. Kasama po ang iba't ibang kinatawan ng national agencies at non-government organizations sa pagsuporta sa mga nakalatag na programa ng kanyang administrasyon na pawang nakatuon para sa tunay na matatag at maunlad na Batangas. Ang nasabing tagpo ay naganap sa isinagawang Joint Full Council meetings sa pagitan po ng Provincial Development Council o PDC, Provincial Peace and Order Council, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at Provincial Anti-Drug Abuse Council nitong ika-10 ng Setyembre doon po sa ating Batangas City Convention Center.
Binigyang diin ni Governor Santos Recto na mahalaga na ang Annual Investment Plan o AIP ay nagtataglay ng mga probisyon at mga proyektong may malaking impact o epekto at ambag sa pagpapalakas ng programang edukasyon, disaster response and preparedness at peace and order. Ipinagbigay alam din ng gobernadora sa mga mayors po na dumalo, gayon din sa mga head of agencies and NGOs, ang recalibrated approach sa mga serbisyong ipinapaabot ng lalawigan na nakaayon naman po sa kasalukuyang takbo at handog at hubog ng lipunan na nakabase sa aplikasyon ng modernong teknolohiya. Mabilis na desisyon, mabilis na aksyon at agarang resulta. Ito ho ang naging mensahe ng punong lalawigan upang ang anumang programa ng Kapitolyo ay mapunta at maramdaman ng bawat mga Batanggenyo. At tampok po sa mahalagang pagpupulong na mapagkasunduan at mapag-isa ng PDC ang mga nilalamang supplemental ng lalawigan para sa taong 2026. At sa hanay po ng PDRRMC na ipasa ng konseho ang 3-year Provincial Disaster Risk Reduction Plan kung saan ito po ay handa ng itaas sa sangguniang palalawigan para po sa mga kaukulang pagdinig sa plenaryo at tuluyang mapagtibay para po sa taong 2026 hanggang 2028. Inilatag naman ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang kanilang ulat at presentasyon ng mga datos sa kanilang Anti-Illegal Drugs Initiative sa lalawigan, gayon din ang mga emerging drug trends at mga nakalatag na programa laban po iyan sa illegal na droga ng PDEA at ng pamahalang palalawigan sa pamamagitan po ito ng Resolution number 01 Series of 2025, ang resolution approving the reorganization of local anti-drug plan o Action Technical Working Group o yung ating LAPDA-TWG. Katuwang ni Governor Santos Recto na tumayo po bilang presiding officer sa full joint council meeting ang pamunuan ng pamahalang palalawigan ng Batangas sa pangunguna po ni Provincial Administrator Attorney Joel Montealto, Chief of Staff Sir Pedrito Martin Dihan Jr., kasama ang pamunuan ng sangguniang palalawigan at mga department heads ng iba't ibang tanggapan ng ating Kapitolyo. Ayan, at ginanap naman po ang isang basic documentary film workshop on Batangas Heritage, Arts and History bilang bahagi po ng pagdiriwang ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa Philippine Creative Industries Month. Kahapon po yan, araw ng Martes, September 16, 2025, sa Provincial Auditorium Capitol Site, Batangas City. Ang naturang programa po ay naglalayong mas mapalawak ang kalaman ng mga kabataan sa paggawa ng documentary film. Nagsilbing resource speaker ng programa sina Mr. Pablo Gabriel Malbar at Mr. Andres Ronaldo de Asis. Naisakatuparan po ang pagsasanay sa pangangasiwa ng Provincial Tourism and Cultural Affairs Office o PTCAO sa pangunguna po ni Officer in Charge Haida Castillo. Ayan, napakagandang programa nito kasi imagine yung ating ibang mga multimedia art students, yung mga nasa MASCOM natin, dumadayo pa sila ng Manila para lamang magka-attend ng mga ganitong pagsasanay tulad nga nitong ginawa sa ating Provincial Auditorium kahapon ba ito? Kahapon. And imagine inilapit na ng Kapitolyo ang mga ganitong pagsasanay para hindi na tayo dumayo pa sa iba. Kaya maraming salamat din sa inisyatibo ng ating Provincial Tourism and Cultural Affairs Office. Ayan. And speaking of tourism, eto na. PTCAO and PDRRMO partner to enhance disaster preparedness among tourism workers. In a collaborative effort to fortify community resilience, the Provincial Tourism and Cultural Affairs Office, in partnership with the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, successfully conducted a 2-day seminar on disaster preparedness and first aid training. The event was held po nitong September 11 to 12 doon po sa Municipal Hall ng San Juan, Batangas. The seminar, which drew 32 participants from the tourism sectors of Lubo and San Juan, was designed to equip workers with essential competencies and knowledge crucial for emergency response. Attendees acquired skills in basic life support, wound management, and effective communication during crisis, thereby enhancing their capacity to ensure the safety and well-being of visitors and residents.
The initiative underscores a shared commitment to build a more prepared and secure tourism environment. And the PTCAO and PDRRMO extend their gratitude to all the participants for their active engagement and dedication to this vital training. Tunay, vital talaga. Napakahalaga na doon sa mga tourist spots natin, yung mga lugar na talagang puntahin hindi lamang ng ating mga kababayan, manapay yung mga dinadayo ng ating mga taga-karatig bayan. Mahalaga na, alam mo yun, pagdating mo doon, yung mga tao na sasalubong sa kanila, hindi lamang very hospitable at welcoming, pero alam mo yun, may equipped din with the training and skills para masiguro na sila ay safe sa kanilang pananatili o pananahan doon sa lugar na kanilang pinupuntahan dito sa ating lalawigan. Correct. Ika nga ay sila ang ating first aider. Yes, oo, ang ating mga first dun aider. sa ating mga pupuntahan na mga kung tayo magbabakasyon, kung tayo magpapahinga, na masisigurado natin tayo ay ligtas. Yes. At yan, kasamang Ornat, Aha. nitong pansin ko lamang nitong mga nagdaang araw at linggo, ay tuwing hapon ay naulan. Tunay, lagi kaming inuulan doon nun sa ospital nung At hindi lang naka-confine. basta ulan. Malakas. Ayan. Malakas naman talaga. At ano kaya ang magiging lagay ng ating panahon sa patuloy nating pagbiyahe ngayong araw na Miyerkules? Ating pong pakinggan ang ulat mula sa ating resident PDRRMO weather presenter. Magandang umaga, Batangas. Narito na po ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Miyerkules, September 17, 2025. Si Tropical Depression Marisol ay huling namataan sa Kasiguran, Aurora na may lakas na hangin na 55 km per hour at pagbugso na 90 km per hour. Bahagya itong bumagal sa bilis na 10 km per hour patungo sa Hilagang Kanluran. Samantala, yung kumpul ng kaulapan na sa may silangang parte ng Philippine Area of Responsibility ay naging low pressure area na huling namataan sa layong 1,320 km southeast Luzon na may medium chance na maging bagyo papalapit sa bansa. At may southwest monsoon o hanging habagat na hinihila nitong bagyong Mirasol ang siya namang makakaapekto sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao na magdadala naman ng mga kaulapan at mga pag-ulan. Para naman po sa magiging lagay ng panahon sa probinsya ng Batangas ay asahan po natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mataas na tsansa ng kalat-kalat na may hina hanggang katamtamang pag-ulan lalo na sa bandang hapon hanggang gabi. Dulot naman po yan ng hanging habagat. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 90% tsansa ng pag-ulan. Sa silangang parte ay may 55% tsansa ng pag-ulan. Samantalang sa kanlurang parte ng Batangas ay may 70% tsansa ng pag-ulan. At sa timog bahagi ay may 86% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala natin sa ating magigiting na kabataan na magdala ng pananggalang sa mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Miyerkules ay nasa pagitan ng 23 to 30 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 5:45 ng umaga at lulubog mamayang 5:56 ng hapon. Sa anumang oras at pagkakataon, tandaan, ang kaligtasan ay nasa kahandaan. Para sa isang matatag at ligtas na Batangas, ako si Raven Nantasida mula sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Hanggang sa susunod na ulat, magandang umaga. Talino at puso. Ayan, maraming salamat kasama Raven Rentasida. Ayan, talaga namang maulan pa din. Maulan pa rin, oo. Kaya magdala ng Payong! At wag na munang magpa-car wash ang mga may sasakyan dahil maulan. Ayan, at tayo nga po ngayon ay nasa huling bahagi na ng ating pagpasada ngayong araw ng Miyerkules, September 17, 2025. Yan. At syempre may mga babatiin pa tayo dyan na nakatutok Yes. sa atin. Ang dami pa ding nakatutok. Yan, andyan dyan si Simpleng Pitik. Yan, kay Ma'am Nitslapa. Pakibati daw ng happy birthday kay Sir Robert
Altar. Yan, kapatid ng ating Sir Vince Uy, Altar. happy birthday po. Ayan, and happy listening po sa inyo. Yan. Ganyan, nandyan din si ating kasamang Simpleng Pitik na bumabati ng good morning mga kabiyahe. Pabati naman ang aking mga nakasamang vloggers and content creator ng bayan ng San Juan sa aming Lakbay, Batangas. At mula din sa ating kasamahan Simpleng Pitik, meron pala silang mga nakasama kahapon na Aha. taga, baka magkamali ha, Oo. wait lang. Check Mga natin. taga Laguna. Uy, Yan, at mga kasamahan sa media at content creator nga po ng Batangas. Akalain mo yun? oo. Talagang yung ganda ng lalawigan ng Batangas, gayon din ang husay ng ating mahal na ina ng lalawigan, Governor Vilma Santos Recto, ay talagang may pagmamalaki natin bilang mga Batanggenyong Pilipino. Oo. Ayan, at may pagbati pa mula kay Sir Christopher Boyat Katigbak. Yun, good morning, Asilo. sir. Ayan. Good morning to both of you and matatag na Batangas. Kindly greet my beautiful sister-in-law, Maria Contesa Altamirano, 1998 Mutya ng Lipa. Wow. Yan, birthday pala ni Ma'am ngayon. Yan. Best regards to all and thank you sa inyong serbisyong totoo na may talino at puso. Yun, Talaga- maraming salamat, Opo, Sir Boyet. Lagi po. Yes. Talagang may talino at puso. Gusto ko yon servisyong totoo. Ayan. Yan. At syempre, muli happy birthday po sa inyong sister-in-law. Ayan. Yan. At syempre, alam nyo yon, pagka daw ikaw ay naging mutya ng lipa, ay talagang isa ito sa mga prestihiyosong titulo na pwedeng makuha ng isang dalagang lipenyo doon sa lungsod ng Lipa. Ika nga ay sabi sa atin ni Ma'am Eileen. Oo, si Ma'am Tama, Eileen, no? Ni Ma'am Eileen nung tayo ay binibigyan niya ng lecture patungkol sa Lipa ay talaga namang ang mga babae ng Lipa pag ikaw ay nahirang bilang Mutya. ng Lipa ay talaga ikaw ay natatangi. Yes. Yun ang Ayun. pagkakaano, ikaw ay natatanging babae ng Lipa. Talaga namang napakagandang titulo. Ika nga. Ayan, at syempre, pahabol pa din na pagbate sa aking mama, Mama Lisa and Papa Raul. Ganon din sa aking mga kapatid and sa aking dalawang pamangkin kay Juan at kay Sam. Syempre sa aking mother-in-law, Mami Lourdes Halili. Ingat-ingat ikaw lagi. At syempre sa aking kabiyak, David Halili. See you soon. Ayan, at syempre kasamang auntie, sana all may uuwi. Ayan, at attendance check. Good morning and happy listening po to Tita Ellen Asul. Magandang umaga po. At syempre, once again, pagbati po ng happy birthday kay Kuya Gadjim Amir Ginza. And of course, happy 15th year anniversary po sa Diwayanis Dance Theater, the resident folk dance group po ng Batangas State University, the National Engineering University. At ang inyong lingkod ay 2011 pa lamang ay naririyan na. So Umiindak 15 na. years na tayo sa pagsayaw sa DDT, ang tunay na mga diwata at bayani. And of course, looking forward sa pag-uwi. Looking forward sa pag-uwi ng aking Navidad family. Ayan, galing Singapore, sina Ate Janina Navidad, Kuya Carlo Henry Navidad, sina Tita Marico Navidad, and of course, Inay Lucy. Ayan, see you soonest po sa inyong lahat. At syempre, Auntie, pasasalamatan na rin ba natin? Oo. Ang ating mga technical crews na nakasama sa ating pagpasada ngayong araw, sina Derek Gerard Sison, nandito rin si Derek Gian Escamillas, si Miss Almira Elaine Baler, and once again, happy birthday sa iyong mami, kay Sir Jundel Maranan, kay Sir Jun Lindon Aguda, and of course, kay Tito Roger Aguirre. Maraming salamat po. At pahabol na pagbate, baka magtampo ang aking Tito Ninong Ernesto Ilagan Jr. at sa Aha. kanyang uniko iho Marvin Jairo Ilagan. Ingat-ingat kayo and see you soon din. Ayun. Yan. At iyan na nga po isang oras na pagbiyahe natin ngayong araw na Miyerkules sa ngalan po ni Governor Vilma Santos Recto at ng buong pangkat ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Ayan, ang pamunang makadiyos, makakalikasan at makatao, may talino at puso sa bawat Batanggenyo. Sa walang humpay na pagpapala po ng Panginoon at sa sama-sama nating pagkilos sa lahat ng hamon, tayo babangon. Sa pamamagitan po ng ating pagkakaisa, ipapakita ang ating likas na katangian
Matatag tayo, Batanggenyo. Muli ang inyo pong lingkod, Cheryl May Halili. At syempre, lagit-lagi dalangin po namin isang ligtas at mapagpalang araw ng Miyerkules sa inyong lahat. Muli sa atin pong pagsama-samahan ng isang pamahalaang matatag sa paninindigan, may malinaw na direksyon at mayroong totoo at tunay na malasakit. Muli, maraming salamat po at magandang buhay sa ating lahat. At sa ngalan po ni Sir Vincent Insyong Altar, ito ho ang inyong lingkod, Ornald Tabares Jr. At lagi po nating tatandaan, anumang pagsubok ang nasa ating harapan, mananatiling ang buhay ay isang maligayang paglalakbay. Kaya naman, samahan niyo po ulit kami bukas sa ating pagbiyahe dito lamang sa ating Biyaheng Kapitolyo. Talino at puso, tatak ng Batanggenyong di susuko. Kasabay natin sa Kapitolyo! Kapitolyo! Biyaheng Kapitol! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitol! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitol! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program. Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitol! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitol! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong Biyaheng Kapitol!